Okay, hello. Hello Facebook. Hello YouTube. Hello TikTok. Welcome to my channel. And magre-reaction video na naman tayo guys. At pasensya, di tayo nakapag-live ng 2 araw. Naging busy ako. Ngayon, weekends na lang tayo ulit magre-reaction kasi magiging busy tayo ngayon mga pre. Yun. Meron ako nakita dito. Napunta ng Russia to si Eng. Nag-reaction lang pala si Boss Rino. Hanap ako. Haunted Exploration. Master Gala. To. 3 AM na naman. Cementerio. Sige nga, tirahin ko tong Balete Drive ni Master Gala. Hulto Edition, sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, taas sa apparition. Nung time na yon, Kamamatay niya lang. nasaan yung bangkay niya? Ayun o, Balete Drive o. Tsura niya guys, para siyang gumanon. Parang sinilip ako. Nakaitim na lalaki, pero may muka eh. Hindi naman doon sa nilabas ang kotse na to eh. Hindi. Ano-ano ang mga nakakapangilabot kong naranasan at nakita sa isa sa pinakakinatatakutang street sa Kamaynilaan. Gumala akong mag-isa sa Balete Drive. Kunin natin yung damit. Iniwan niyo yung patay, sir? Oh, hindi lang sumugin. Hindi. Ayan, Balete Drive. Ang konti na doon naman tayo. So what's up mga master? Ngayon, nandito tayo ngayon sa Balete Drive. Aalamin natin kung talaga may nagpapakita dito. Mag-isa lang tayo, yan, wala tayong kasama. So, may shooting kasi din sa kabila. Itinuro lang sa atin kung saan banda yung eksaktong lugar kung saan madalas nagpapakita yung di Ito yung Balete. umano white lady daw dito sa kinatatakutang Dumidi umano ah. KMJS yan ah. street sa Quezon City, ang Balete Drive. A few moments later. May mga bagay na hindi natin mapaliwanag, may mga bagay na nararanasan Ilang beses ako napupunta dyan, wala naman ata dyan sa Balete. Pinagluloko lang tayo sa Balete Drive na yan eh. Parang meet lang yan. natin na hindi pangkaraniwan dito po sa mundong ito. Ngayong gabi, samahan niyo kung ikuting mag-isa ang nakakapangilabot Puro nga mayayaman yung mga nandyan eh. na special vlog natin ngayon, ang Balete Drive. Na kanina pa lang pagtungtong ko dito, talagang nanlalambot yung tuhod ko. At ito, gamit natin na ito, Malamang may madidetect yan kasi may bahay yan eh. umaakyat yung kanyang ilaw. So indication siya na meron siyang nadedetect na something na magnetic force. You know. Ay, putya. So sakto mag-aalas 12 na guys. Ay mayroon nga rito guys. Pero nakakatakot daw talaga sa Balete. Balete mismo ha, hindi yung Balete Drive. So, ayan oh. Dami dumadaan kasi dyan. Ang lakas oh. Sabi ko sa inyo eh. Ang lakas. So, yun nga, sumasakay nga raw sa mga taxi, kagaya nitong taxi na ito.
Mag-comment nga kayo mga master kung isa kayo sa taxi driver na naka-experience ng sumasakay nga na babae dito po sa Balete Drive. Kaya pala ibang nangihingi na yung pakiramdam, parang gutom na gutom ako samantalang kakakain ko lang mga master. Ito nga yung sinasabi nilang Bougainvillea Street na ikutin natin ito maya lamang hanggang doon. Oo. Ayan o, nawala. Grabe yung pawis ko. Grabe talaga. Ako, depende kasi sa paniniwala natin yung mga master eh. Kita mo, ang gaganda ng mga bahay dyan. Ito mo, nawala na oh. Hindi naman tayo umaalis. Dito naman balik tayo dito. Grabe, nakakapangilabot pala dito talaga. Kanina pa ako nakakarinig guys ng mga parang binabaling sanga. Oo, dito Malamang may tao kasi dyan eh. po sa Balete Drive. Ako lang, tayo lang pong mag-isa. So ito po, hindi po natin sinisiraan tong lugar, pero ito po talaga yung kwentong bayan na rin dito po sa... Sir, tanong lang, talaga bang meron ditong nagpapakita na ano? Ha? Bago lang kasi ako rito. Pero ikaw wala ka pa na experience. Wala pa wala. Kasi di ba sikat nga itong Balete Drive? Ano po? Ito ba yung lagi sa Twitter? Napapanood mo sir? Oo, Wow, thank you. Ang Ba't hindi mo matandaan? Ano pangalan mo? Master. Ayun, si Master Gala. Ayun. Naalala siya. May fans pa. Pinuntahan ko mag-isa, syempre hindi lang naman tayo pang cemetery sir, alam mo naman. Sir, ano masasabi niyo, may kasama ko wala? Kasi sabi ng iba daw, may kasama daw ako, di ko rin pinapakita sa camera eh. Hindi ko lang ano. Hindi, nakikita mo ngayon, may kasama Wala, ba ako? wala. Oh, wala, di ba? Sa mga master, talagang ako lang pong mag-isang nagpunta rito. Wala po akong ibang kasama. Kasi yung iba po kasi hindi naniniwala. Oh, Sa cemetery ba totoo ba talaga yun? kasi sticker, ha? Ano mo, Wala na. nararamdaman mo doon? Nakikita mo? Merong hindi totoo, merong totoo. Ang ibig ko sabihin, nasa pakiramdam mo talaga. Pero minsan, akala mo lang, kinakabahan ka, sobrang kaba mo eh. Wala mo, meron. Akala mo meron. Pero ano, masasabi ko naman, lahat naman ng vlog ko is totoo naman. Naniniwala naman ako sa ganyan eh. Kasi naka-ano ko sa tatay ko. No? Kamamatay ko lang, pinaramdaman na ginising ako, naka-folded bed. Kasi Oo. namatay siya, sabi ng nanay ko, gisingin ko siya naman madaling araw, mga alas 2. Kasi nga, ipiprepare namin yung gamit niya. Probinsya kami sa loob. Oo. Ginising niya ako, alas 2. Ilang Ilocano na si kuya. folding bed ko, kaya naniniwala talaga ako sa ganyan. Ah, okay. Na-experience mo Ang yun. lakas eh. Eh, sino mong sa baba ako natulog, nanay ko, sa may papa ko. Tsaka hindi ka naman gigisingin siguro ng nanay mo ng ganun, di ba? Hindi. Tulog na nanay ko, nung nagising ako, walang tao, ako lang sa baba. Anong oras po yun? Mga alas 2 siguro, alas 3 na madaling araw. Kasi alas 4 nagpapagising siya. Tapos pinatay namin yung kwarto bago kami lumipat doon sa mga pisa. Kasi takot din ng nanay ko. Kasi probinsya. Pagbalik namin sa kwarto namin, kung saan na yung tatay ko, patay yung ilaw pero nakasaksak yung sa outlet. Oo. Nangyari yan sa La Union. Oo, sa noon yun. Ano yun, 1998. Inangat ko talaga. Hindi kasi Folding bed? Sa tatay ko, marami. Saka bago siya namatay, ano siya, yung nag-away kami. Grabe, may mga interview to si Master Gala. Ah. Sa CR siya inabot, yung dalawang atake sa CR. Doon siya inabot. Eh, layo nung hospital doon, halos 15 minutes bago ako makarating. Oo. Yan no, isang subscriber natin guys na nanonood lang dati, ngayon mapapanood niya na tong fresh na vlog natin sa Just sa may puno na meron doon. Kapre nga daw. Sabi Tsaka niya, waiting. sabi niya, Saan part? yan. Ano yung ginawa mo sir nang nagising ka? Nang alanganing oras na inangat ka mo yung folding bed mo? Wala, tinignan ko yung paligid ko, patay ilaw. Wala naman tao. Tapos nung naisip ko, baka tatay ko to. Oo. Siguro mga past 3, mga ka-stress. Yung ginising mo na yung nanay ko noon. Ah, anong ginawa mo sir pagkatapos mo? Sinabi ko sa kanya, tapos sabi niya, hintayin natin mga alas 4. Hindi Ngayon? na siya nag-comment eh. Siyempre, alam mo na yun. Takot din ng nanay ko. Hintayin nyo mag alas 4, bakit daw po? Kasi pupunta nga kami doon sa kwarto namin. Kasi kuha kami ng damit niya para dalhin namin sa morgue. Ibig sabihin, nung time na yon, Kamamatay niya na. nasaan yung bangkay niya? Nasa morgue na. Nandun kayo sa bahay, Nasa morgue na daw. natulog muna kayo. Natulog na kami. Umuwi muna kami. Sabi ng nanay ko, gisingin mo na ako alas 4 para punta tayo sa kwarto. Dalhin natin yung damit. ng Iniwan nyo tatay yung mo. patay, sir?
Oh, hindi lang sa morgue. Hindi, Kasi tuloy- iimbalsamuhin pa, di ba? Oo, sinilip na, pero sinisilip ko yun nung ano, tas nung sabi nanay ko, umuwi tayo, bukas na natin balikan kung tayong damit ng madaling araw na. Magbe-prepare pa kayo ng mga ano, Oo, yung mga gamit service niya. din. Oo, Oo. yung ano nga, yung mga damit. Anong oras ba namatay, sir? Namatay siya, hapon eh. Siguro mga, ay hindi, magagabi na siguro, hindi matanda. Tapos anong oras nyo dinala sa morgue? Mga past 7 yata, past 8 Oo nga. Pwede na nga. Kinabukasan na nga talaga yun, sir. Oo. Wala kang babatiin? Oh, shout out lang sa mga sa mga idolo idolo natin si Master Gala. Wow, thank you, sir. Sa nakita rin tang personal. Ay. Nakita pinanonood. Okay lang to, upload natin. Okay lang, sir. May lalaki nakatingin, gumanon bigla. Baka nakilala ka pa. Hindi. Sakyan. Dito sa park na to, dito. Bakit lagi ako nakakakita ngayong araw? Ngayong araw na to, guys. Kasi ito yung motor natin. Ito po yung motor natin. Nilagay ko sa ilalim yung helmet eh. Dito. Itong part. Helmet yung kulay puti. Opo, pinatong ko dyan. Ito ilawan ko, guys, ha. Ngayon lang, dito, yan, dyan. Meron mapapasok dyan, sir? Wala. Saan? Dito. Wala. Doon banda meron. Parang skinny kasi na. Dito, meron dito pa kanan. Oh, meron dyan. Hindi naman ako namamalikmat eh. Nakita ko talaga eh. Sura niya, guys, para siyang gumanon. Parang sinilip ako. Sinilip. Oo, nakaitim na lalaki. Pero may muka eh. Hindi kaya tao talaga. Baka tao lang yan, fan ka lang. Hindi kaya tao talaga yon. Subscriber mo lang yun, Master Gala. Meron dyan guardia dito sa may gate. Pero naka-uniform. Puting t-shirt. Ganun. Hindi, ayun, itim ang nakita ko. Sombrero. Umano pa nga, gumanon pa sa akin eh. Wala, Tapos hindi. nakatingin Wala sa... nag-iitim na security dyan. Hindi naman dyan sa nilabasan ng kotse na yan eh. Dito lang, ito lang oh. Ito, dito, ayan, dyan bandare. Dito ko nakita eh. Wala naman dyan. Banda dyan ko nakita. Nako, anong sabi mo, sir? May tumatawid na duwende? Yun ang kwento sa akin. Itim o puti? Hindi siya akin sinabi. Kasi mababa yung nakita ko talaga kanina. Mababa lang siyang pag ganun eh. So ito pa lang kwento rito, guys. May tumatawid nga ron na duwende. Tsaka yung white lady. Wait. Duwede naman. Takbuhan daw yung mga babae. Oo. Mga bawat nagdadaan ito ng ano oras kayo kasi nagbubusina yun. Magbubusina sila. Magkano? Advance sa parking. O mag-aalas 12 na pala, guys. So hintayin lang natin mag-alas 12 para mas exciting. Konting minutes na lang. Naglalakad ka lang, idol? Hindi, nakaano po ako. Nakamotor ako. Nakita ko yung isang may... Oo nga pala, may motor ka nga pala. Opo. Nakita ko yung lumabas dyan yung may-ari nito. Ngayon, sabi ko, makipark muna ako. Diyan ka nag-park? Oo, mabait naman ah. Ano? Ay, ang bigat sa pakiramdam mga master. Dapat nagbukbang ka na rin dyan ba, Master Gala? Sinubukan natin mag-isang mag-ikot-ikot dito. O dumalayo pa yung Halloween. Ang naririnig ko pagdating ko dito, yung mga tunog ng gate na kahit wala namang kumagatulog ng mga tao. Ang dapat lang natin talagang katakutan is yung mga addict. Pero ang sabi naman nila, safe naman din dito. Kung bago ko lang sana sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like para updated ka sa mga bago nating video. So ito, gusto ko to challenging to dahil talagang kinatatakutan nga ang Balete Drive. Totoo. Tira katakutan kasi na ito rin. Urban legend na eh. Ang pakiramdam pag nandito ka, lalo pag mag-isa ka, parang napakabigat. Parang ang lungkot, mga master. Tapos nagpaalam tayo dito, nakipark muna tayo kasi may lumabas na lalaki kanina. Tago na lang natin helmet. Ito nga yung kilalang bilang street na Bougainvillea. O na dito nga talaga sa pagitan nitong daan na to, nagpapakita raw yung babae na sinasabi nga nila. Creepy ng drawing oh. Parang diplomat yan. Although may mga nagdadaan pa rin, dapat talagang katakutan yung mga taong masama ang gawain. Tama. Yan yung nakakatakot sa explore, yung mga alam mo na eh. Or baka pagtripan tayo, pero sana ay maging safe tayo dito. Tapos yung matandang balete nga, mga master, yun daw yung may nagpapakita doon. Kaya lang parang pinutol na, wala na, hindi ko na siya nakikita rito. Pinili ko nang hindi masyadong alangan oras para at least marami pa rin tao
Marami pa rin dumadaan. Ngayon lang. Mababa lang siya. Sabi nila mga master, nagbablog kasi ko. Ito napagtanungan natin, wala ka siya shoutout sa Catanduanes ba? Oo, Catanduanes. Yan, sila yung napagtanungan natin dito na galing para sila ng Catanduanes. Ngayon, nakatambay sila rito. Ang dami raw talagang balete rito. Oo. Tricky talaga balete. Ayun lang, meron ako nakitang maliit na ilaw. Dito guys, habang nag-uusap kami, dyan, dito sa part na to, yan. Yan. Akala ko, white lading babae nang papakita, parang bata yung nakita ko, mabilis lang eh. Di mo ba napansin na tumingin ako doon? Nung nag-uusap tayo? Dito dito sa part na to. Yan, dito, yan, dyan. Diyan ko siya nakita, ang bilis. Sakop pa rin ito ng Bougainvillea Street. Hindi ko alam guys kung namamalik mata ako. Ewan ko ba hindi naman ako pagod. Ngayon lang eh. Yun na naman dito sa part na to, parang may may itim naman. Creepy din, parang may nakatayo nga dito, ayun, Kita nyo guys, para dito meron. Pero malaking anino naman siya. Tapos meron ditong simbahan guys, Yan. Minsan mahirap din mag-isa, Baka si Master Gala lang yun. Mga master, ngayon ko lang po napansin habang ako ay nag-aayos or ine-edit ko yung mga videos, at ngayon ko lang kasi napanood ito dahil ayokong mag-edit talaga ng gabi. Hindi po ipinatong or inedit yung audio niya. Panoorin nyo po uli kasi talagang kayo na po ang humusga. English yung pagkakasabi talaga kasi naka-headset ako. Talagang ang sinabi niya is bring me. Ibig sabihin niya kung tatagalogin mo, dalin mo ko, o parang gusto niyang sumama. Oh my gosh, talagang nagtataasan yung balahibo ko ngayon. Kaya hindi ako nag-edit talaga ng gabi. Pero minsan, gabi ko nag-edit. Kaya lang, pagka ganyan talaga extreme na nakakatakot, umaga talaga ako nag-edit mga master. Nandito tayo sa Cebu, abangan nyo yung mga vlog natin dito. Si Boy Tapang yun, Boses lalaki, Buti may mga dumadaan pang sasakyan mga master. So maganda yung nabili nating flashlight. Ay, ito yung malaking balete. Katabi mo, Diyan ka nakatira, katabi mo malaki balete. Ay. Tapos ikikwento ko sa inyo mga master kung ano yung history nung sinasabi nga nila na babae. Yun daw yung babae na ni-rape daw. Tapos lagi raw nagpapakita rin Alam ko nga, yung rape ng taxi driver daw ko. ito Yun yung kwento. sa Balete Drive. Especially sa Bougainvillea Street. Oo. Ngayon, paikot-ikot lang daw yung babae na yun at nagkokos daw ng accident. Pero kanina pa ako nakakarinig ng parang hindi lang ako gusto ko kasing pakinggan talaga mga master kung meron talaga ako maririnig o maaaktuhan. So ito na mga master yung sunod-sunod na mga puno ng balete na dadaanan natin. Kasi inikot na natin tong street. Talagang kasi bukod sa kaninang puting parang ilaw, itim na anino naman yung nakita ko kanina. Hindi naman ako totally nakakakita guys, pero alam niyo naman, ito na yung ilang-ilang street. So mga master, iba talaga yung pakiramdam, para bang walang hangin. Ito pala mismong lugar na ito, dito sa Quezon City, talaga napapalibutan ng balete. Kaya nga natawag na Balete Drive Kaya lang yung iba raw pinagpuputol na.
Talagang iba yung pakiramdam mga master pagka nandito ka. Although malungkot yung ambience, pero ikaw ba naman mag-isa? Takot ako dun kasi nakita ko talaga kanina. Alam niyo naman, di ba, hindi naman talaga tayo yung nakakakita talaga. Pero nakita ko kanina talaga, parang mga itim na parang usok or anino, tapos yung isa puting maliit na parang bata na ilaw. So mga master, ang hirap po kasi dito yung alanganin na wala nang dumadaan, kasi bukod sa yung taong iniingatan natin, may nakausap tayong barangay ano dito kanina. Dahil may nagsushooting nga kanina doon, yung Only Love ba yun sa GMA daw. Ngayon nakita ko yung mga ibang artista, hindi ko na masyadong pamilyar. Tinanong ko nga na talagang may nagpapakita nga dito. Parang pakiramdam mo hindi lang naman ikaw nag-iisa. So sa akin pabor naman yung ganito na may Ipinangalan ng daan sa isang higanting puno ng balete na dating nakatayo sa gitna ng daan nung hindi pa ito tinatayo. Bagamat hindi pa tiyak kung kailan ito itinayo, nakasemento at nakaaspalto na ang kalye ng Balete o ang Balete Drive. Ito ang naging pangunahing lansangan sa Kamaynilaan noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil sa mga lumang bahay na sa panahon pa ng mga Kastila, panahon pa ng 1950, kumalat ang mga sarit-saring balita Creepy ng white lady. o kwentong kababalaghan tungkol sa Balete Drive. Dito nga daw madalas nagpapakita sa mga balete at padaan-daan ng isang babae, tinatawag nila Creepy. ang White Lady sa Balete Drive. Kasama nga sa hindi mamatay-matay na kwento ang babaeng nakaputi na madalas daw sumasakay sa mga taxi driver. At ayon pa sa lumang kwentong ito, ang babae daw na multo ay ang nasagasaan at napatay daw kasi ng sinasabing taxi driver ng isang gabi. At pagkatapos daw ay inilibing daw ito sa isang puno ng balete sa nasabing abenida. Di umano ito raw ay nag-aaral noon sa UP. Pero ayon sa mga sabi-sabi, ito raw ay isang imbentong kwento lamang ng isang mamamahayag noong 1953 upang makapaglabas ng isang nakakapangilabot na kwento. Noong 2005, iminungkahi ni Regina Celeste San Miguel, isang opisyal na barangay ng Mariana na sumasakop sa kalye ng Balete, na maaari daw gamitin ang lungsod sa nabanggit ng mga alamat upang makapanghikayat pa ng maraming turismo sa pamamagitan ng pagdedeklara ng buong abenida na ito raw ay nagmumulto. Ay, dark tourism. Sa madalit sabi, gustong-gusto nila na ito ay pinagkikwentuhan ng mga kwentong kababalaghan at maibalik pa rin ng dating kasaysayan o ang mga nakakapangilap na nangyayari dito. Parang yung diplomat, di ba? Yung diplomat. Ang itsura niya nakabaro ng mahabang puti, mahabang buhok. Ngunit yan hindi umaharap sa tao kundi naka-side view palagi. Akala niya niloko lang siya ng pasahero. Ni-report lang sa amin, sumakay sa kanya sa Mabolo. Creepy nun. Eto nga. Yo guys, maraming sa lahat ng nagustuhan tong episode natin kay Master Galana to. Huwag niyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Magkakaroon pa tayo ng iba and bye-bye. Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! North, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Oh, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat. Puro loads naman. May kumala.